Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Soc Sargent! Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. Ako si Frian E. Abquila ng Philippine Information Agency at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement in the programs and projects implemented by various government agencies at the grassroots level. The activity further intends to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. And for our 18th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Makakasama natin ang DSUD Soc Sargent upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-livestream sa official Facebook pages ng PIA Region 12 at DSUD Region 12. Please like and follow our pages to be updated. Pwede din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Mapapanood din tayo ng delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated sa lungsod ng Coronadal. At huwag na nating patatagalin pa. To kick things off, our guest for this episode is none other than DSUD 12 Officer in Charge, Engineer Gifaril Martinez Cabalquinto. Ma'am, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Good morning. Thank Good you, Sir morning. Director Bry. Ang aking pagbati sa lahat ng bumubuo ng PIA, mga kasamahan namin sa DSUD, pati na rin sa ating mga kasama sa media at ibang government agencies, pati na rin po sa mga nanonood sa ating FB Live. Kami po ay nagagalak dahil pinaunlakan niyo po kami sa aming imbitasyon na RDGF. No? Kasama ang buong pwersa, of course, ng DSUD Region 12. Alam namin na very busy po kayo lately. Ano? At sunod-sunod ang inyong mga activities. Kumusta po kayo, ma'am? Maayos naman po kahit marami kaming activity last week. We had the privilege of hosting all our regional directors ng DSUD, together with our Undersecretary, Attorney Gary De Guzman, at ang ating Assistant Secretary, Attorney Sharon Faith Pakis. Lahat po sila pumunta dito at ang venue po namin sa Anvi Resort, doon po sa Sarangani. Okay. At medyo madami-dami siguro yung pinag-uusapan din dyan. RD, no? Alright, sige. So, just a quick overview po, no? Ano po ba ang mandato ng Department of Human Settlements and Urban Development? Ang mandato po ng DSUD ay ang pagiging pangunahing national government entity na responsable sa pamamahala at pangangasiwa ng pabahay at pagpapaunlad ng kalunsuran. Isa rin po sa mandato ng DSUD ay ang nag-iisang tagaplano at tagagawa ng mga pulisiya, regulasyon, coordination at mga programa, at monitoring at evaluation ng lahat ng pabahay at pagpapaunlad ng kalunsuran na may focus sa access at affordability. Another mandate po ni DSUD ay ang pagdevelop ng mga strategy para matugunan ang pangangailangan sa pabahay sa pamamagitan ng paggawa ng sapat at abot-kayang mga pabahay para sa bawat Pilipino. Saklaw din po ng DSUD yung IDSAP, Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Yan po ang latest na program na dinagdag po sa DSUD. Oh, IDSAP. Alright, okay. Sa punto pong ito, atin pong alamin ang accomplishments ng DSUD sa pamamagitan ng isang video presentation. Let's watch this.
Right, okay. Ma'am, I believe na meron pa rin kayong inihandang presentation, ano? Focusing on the SUD's accomplishments at the regional level. Sige. May we call on Sir J. Harry Mantil, Division Chief of the Housing and Real Estate Development Regulation, to present to us their key accomplishments. The Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 12 started operating with only 6 personnel. At present, it has 33 warm bodies assigned under the 5 divisions, namely Public Housing and Settlements, Homeowners Association and Community Development, Housing and Real Estate Development Regulation, Environmental Land Use, Planning and Development, and the Administrative and Finance. The Public Housing and Settlements Division functions as the coordinating arm of the regional office. They are in charge in the implementation of the Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino, emergency shelter response, and technical assistance to local government units. As of August 2024, it has listed 100% of LGUs having capacity to develop public housing and human settlements, while it has provided 160 families with security of tenure from presidential proclamations. It has also provided technical assistance to 100% of the LGUs with Region 12, and 451 families benefited from the emergency shelter response, amounting to 4.5 million. The Homeowners Association and Community Development Division regulates and supervises the activities and operations of homeowners associations, neighborhood associations, federations, confederations, or umbrella organizations of the associations in the subdivision and government housing projects. It also provides technical assistance and capacity building to HOAs. Based on their annual targets, they have organized and empowered 81% of the HOAs against an annual target of 250. They have also served 833 clients, and all of them have rated the HOA services as satisfactory. The HOA CDD also received 18 applications, and all of these were processed within the prescribed period, supervised 747 HOAs, and acted upon all requests for technical assistance from HOAs, CSOs, and housing cooperatives. Meanwhile, the Environment, Land Use, and Urban Planning and Development provides technical assistance to local government units in the preparation and updating of the comprehensive land use plans and zoning ordinances, among others. It has reviewed 1 CLUP for compliance to land use and urban planning guidelines. It has also conducted 11 trainings and 175 technical assistance, collected data inventory from all the LGUs, and assisted 4 LGUs in the development of the local shelter planning data. And last but not the least is the Housing and Real Estate Regulation Division, which acts on applications for issuance of certificate of registration and license to sell to subdivisions, condominiums, and other real estate development projects, and development permit to condominium projects. The HRD boasts its 100% satisfaction rating for its services, which includes acting on applications for license to sell with 100% processed within the prescribed period, registration of real estate brokers, salespersons, and business firms, which is now at 80% of their annual target. It has also conducted monitoring of housing and real estate development projects to ensure their compliance. The HRD also issued orders of imposition of administrative sanctions, where they collected more than 459,000 as fines and fees. In summary, the regional office underscores its unwavering commitment to deliver exceptional service to the public through its initiatives. We continue to uphold the public trust by ensuring transparency, accountability, and community engagement. A round of applause po.
sa ating DSUD Region 12. Congratulations po, RD, at sa mga kawanin ng DSUD 12 sa inyong mga nagawa. With all these accomplishments po, no, alam ko marami pa pong plano ang inyong tanggapan. So, ano naman po inyong mga plano ways forward? Okay. Bukod sa nabanggit ng mga regular na ginagawa namin, naghahanda rin po kami sa nalalapit na National Shelter Month Celebration na gagawin ngayong October. So, binibigyang halagan din natin ang patuloy na expansion ng 4PH sa region sa pamamagitan ng paghihikayat sa ating mga local government units na i-adapt ang pambansang pabahay program bilang flagship program ng DSUD. Oh, wow. Excited po kami, RD, no, sa inyong mga plano at gagawin pa sa mga susunod na buwan at taon. Meron lang ako mga ilang katanungan pa, RD, kung okay lang sa iyo. Okay lang po. Sige. Unang tanong, nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa flagship program. Bago pa lang ito na sinabi mo sa akin. Flagship program na 4PH. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ito? Okay. Ang 4PH ay isa sa pangunahing programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong bumuo ng pabahay upang tugunan ang mga pangangailangan at kakulungan ng maayos at abot-kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng interest subsidy or counterpart ng gobyerno sa buwan ng bayad or housing amortization. Sa madaling sabi, kung ikaw ay kwalipikadong buyer beneficiary, ang dating 6.25% na interest sa housing loan ng Pag-ibig ay magiging 1.25% na lang dahil sa interest subsidy na bibigay ng gobyerno. Ngunit kung gusto nating liwanagin ang 4PH housing at ito po ay hindi libre. Yes naman. po, hindi po libre. Ang magkaroon na ng malaking bawas at magiging abot kaya ang monthly amortization, yun po ang programa ng gobyerno. Hindi po ito libre. Alright, Pinabalik ko, hindi libre. So, pwede tayo ito yung susunod kong tanong, ano? Paano ba ako gusto kong mag-avail, for example, ng pabahay sa 4PH? Ano po ang gagawin ko? Yun. Okay. Para sa mga LGU, kailangan may nakalaang lupa or private. So, ito ay partnership pala ng local government unit. Yes po. So, kung ang local government unit gusto mag-apply, interesado sa itong programa na ito, paano gagawin, ma'am? Kailangan may nakalaang lupa Alright. or private na lupa na basta residential ang zoning. May Kailangan minimum po ba natin ito yan. na requirement? Dapat ganito lang Dapat minimum ng 1 hectare, for example. May ganun ba kayo dyan? At least minimum of 1 hectare Okay, para good. medyo marami-rami ang ma-provide natin na number of units. So, maaring government o private? Yes po. Maaring private-owned land or government na lupa. Basta po ang nakazone po siya ng residential para po hindi na po masyadong maraming papel na asikasuhin. Kasi pag government land po, medyo mahaba pong proseso, unlike po sa private. So kung ikaw ay interesadong buyer beneficiary, maaari lang po pumunta sa inyong LGU kung saan yung project, magtanong at magpalista para sa 4PH project ng inyong LGU. Maaari din po pumunta sa DSUD. Meron po kaming magkikater doon, pero nakaschedule lang po siya tuwing Martes at Huwebes. Mula 1 to 3 lang po ng hapon kasi Bakit po? Yan lang yung schedule. Kasi baka magtanong po yung ating mga manonood. kasi actually po ang unang proseso niyan sa LGU po dapat sila pupunta. Kanya lang nag-extend lang po kami ng assistance kasi merong iba malapit sa office or ayaw na nilang pumunta sa kanilang mga LGU. So, kinikater na lang po namin yun. Alright. Naglaan po kami ng empleyado na mag-asikaso po doon sa mga applicant ng 4PH. Okay. So, klarong-klaro, kung ang local government unit gusto mag-avail, gusto nila ng programa ng DSUD, dapat meron silang na-identify na lupa. At developer, contractor,
Yes po. Naghahanap Sila po ba kami yun? ng developer Ayun, naghahanap din para sila. po matuloy ang project. Oo. Okay. Ano po yung parang yung lupa sa LGU, sa inyo naman yung building? Parang Opo. ganun. Kami po maghanap ng developer para mag-construct ng building. Mag-construct ng building. Alright. Okay. So ito ba ay subject pa rin sa pre-qualification requirements? Tama? Yes po. Hindi po siguradong pag nakalista na po kayo, mako-qualified na po kayo. I-evaluate pa po ni Pag-ibig yung inyong mga papeles na re-required. Then yung capacity to pay, lalo na po yun. Para po makabayad tayo ng amortization. Kasi Tama. hindi po ito libre. Parang kanina Kagaya pa ng ito sinabi sinasabi ko. ni RD, no? Hindi po ito libre. Alright. Ito naman ang susunod kong tanong, qualification. Qualification, kung gusto kong masama sa itong pagiging buyer beneficiary, ano po yung dapat na susundin or titingnan ng isang buyer beneficiary? Okay. Una, dapat ikaw ay first-time homeowner. Okay. Okay, first-time homeowner ka. Okay. Pangalawa, may endorse ka na kasama na endorsement ng LGU. So, Nako, ito yung mahirap, RD. Local government unit, ano? yes po. Oo. Dapat ba, kailangan talaga ito na requirement? Yes po. Alright, Kasi sige. po, ang proponent po namin, yun po ang mag-endorse sa Pag-ibig. Alright, okay, sige. So, yung mga nakalista sa amin sa office, i-endorse din po namin yun sa LGU. Then, i-endorse ni LGU sa Pag-ibig. Isasama po kayo dun sa listahan. Sa listahan, okay. So, isa pa pong qualification is kabilang kayo dun sa income na merong bracket kasi i-compute nila kung magkano ang magiging amortization. So, merong qualification po doon. Alright. At isa pa is member ng Pag-ibig, active member ng Pag-ibig po. Okay, clarify natin yung active member. For example, bago pa lang ako na-hire, naka 2 months pa lang ako, RD, ng pagbabayad sa Pag-ibig. Anong gagawin ko para ma-qualify ako? Ang requirement po ni Pag-ibig, you have at least 24 Months. contributions. Contribution. Ngayon, sa case mo, Oo. kung 2 months ka palang employed, Oo. you can pay the balance na 22 22. months to have at least minimum 24 months contribution to qualify. No Okay. need na po nahantayin mo pa yung 2 years na every month ka magbabayad. Pwede Oo. po bayaran one time yung contribution ng 24 months Alright. to Basta qualify. maka-24 ka lang ng pagbayad, Yes pwede po. na. Okay. Next po. Ano pa yung dagdag na qualification niya? Dapat ay, yung edad naman. Sa edad naman po, kasi ang term po natin dito nasa 25 to 30 years Ako, to oo. pay. So by the time na mag-mature na siya, dapat yung edad mo hindi lalampas ng 70 or hindi ka 65. Alright. Kasi magbavari yan siya ang computation, depende po sa edad ng applicant. Okay. So mag-adjust. So kung Yes medyo, ngayon ka pa lang, for example, 40 years old ka, 50 years old, for example, medyo malaki-laki yung babayaran mo. Yes I-adjust po. kasi yan, ano? Mag-iibang amortization mo. Mag-iiba yung Kasi amortization. meron ka na lang 10 years, kung 50 ka, may 10 years to 15 years ka na lang na term instead of 30 or 25 years. Ayun, oo. So, mas maganda itong isuggest sa mga newlywed couples, no? Yes Mga bagong po. kasal, sa mga bago pa lang na-hire, no? Mga Mga bata batang-bata pa. Alright, magplano po tayo. Yun. Sige, continue po ma'am. Ano pa? Yung mga contribution naman, for example, ikaw naman 5 years ng Pag-ibig member, pagkatapos meron tayong, for example, problema ko ng konti sa Pag-ibig. Paano yun? Yung Pag-ibig accounts nila. Yung accounts po sa Pag-ibig, kung hindi po housing, hindi po maging hindrance yun. Ang problema lang po dyan, kung meron ka ng housing, Okay. naging default ka dun sa housing amortization mo, at the same time,
nagkaroon ka na ng record. May record ka na. Yes po. Yung sa housing naman, Yes po. sa pag-ibig. Pero yung iba naman, yung sa multipurpose, for example, may problema, hindi naman ito kasali, ano? Hindi naman po kasali, pero bayaran na lang din Bayaran natin. mo muna. Para magkaroon tayo ng malinis na pangalan. Alright, oo. So, ito po ay sa mga first-time buyer lang, ano? How about yung medyo, may nakaluwag-luwag ng konti, gusto magdagdag ng pabahay, so hindi pa muna. Hindi pa muna ito yung priority, ano? Hindi pa muna ang priority natin Oo. So, kasi yung mga first-timer. hindi ka kasama doon sa bilang na walang bahay. Alright. So, itong 4PH po para sa mga first time nga. I-reiterate ito. Okay. Sa ngayon po ba, meron ba tayong mga existing na mga 4PH projects sa Region 12? In Coronadal, meron tayo ngayon ongoing project sa Coronadal. Ang ating proponent, Provincial Government of South Cotabato, headed by our Governor Reynaldo Tamayo Jr. bilang project proponent natin. Ito po ay located sa Barangay Santa Cruz, Okay. dito sa Coronadal. Malapit-lapit lang dito. Yes po. At ang ating target number of units na maproduce is nasa 360. 360. Ilang floor ba ito, ma'am? 5 floor, 5th floor, Hanggang 5th. hanggang 5th floor with elevator. With elevator. Yes po. Kaya Sana po all. 360 lang siya kasi ang area po is 1 hectare lang. 1 hectare lang. Curious Opo. lang po ako, sinong magme-maintain po ng yung ganyan, elevator, ganon? Yun bang homeowners na? Yes po, mag-usap-usap eventually sila? Ito, i-organize namin ng homeowners Alright. doon po. sa So, lugar. you mean to say, nagsisimula na, ongoing na, may na-construct na ba? Kailan ito na-launch, ma'am? Nag-groundbreaking kami noong July 30. Bago pa lang this Yes year. po. Actually, ang lugar, okay na siya. Yung land depth niya, meron na siyang, may mga kalsada na, develop na yung mga kalsada. Inaantay na lang namin yung permit, building permit, to construct yung building na po. Alright. Kasi kailangan natin ng mga papeles na ganun. Okay. Saan pang lugar, aside from Coronadal? Meron din po tayo ngayong priority project din po sa General Santos City, sa Barangay Mabuhay. That is 10 hectares po ang area. At ang target number of units na pwede namin makonstruct is sa 7,140. Oh, medyo madami-dami po ito. Yes po. Ilang hektarya po ito, RD? 10 hectares. Okay. Meron din po kami sa ibang LGU na umpisahan yung mga papeles para meron din po lahat. Sa LGU Antipas, Samlang, Alabel, and Kidapawan. Minamatch pa po namin yung mga developer, tsaka yung site, tsaka yung number of units na pwedeng i-construct. Oh, medyo curious lang ako, RD, no? Kasi nga, yung local government unit yung mag-identify ng area, no? Pagkatapos, ito ba, for example, private, gusto nila itong bilhin. Bibilhin ito ng LGU, ma'am. Hindi po. Ano bang gagawin niya? Yung lupa, for example. Sino Yes yung po. bibili ng lupa? Turnkey po ang modality natin. Ano po, ma'am? Turnkey. Okay. So, si developer, bibili niya yung private lot. Oh, si developer pala. Yes po. Okay. Tapos, i-construct niya yung Parang si baba. LGU lang yung mag-identify. Oh. Si LGU, ang kanyang papel ni LGU is identify. Sino po yung eligible na mga beneficiary? Yes po, doon po sa Mag-endorse. beneficiary sa kanila. At the same time, endorse po nila yung project as 4PH to avail of interest subsidy. Ang structure po kasi kailangan pag 4PH, at least 4-story up. Okay. Hindi So, po horizontal. alright. Vertical po tayo. Vertical. Alright. Okay. Nabanggit po ninyo yung tungkol sa pagpapat ng standards at guidelines patungkol sa mga subdivisions, condominiums at iba pang real estate developments. Ito po bang mga nagbebenta ng raw lots sa mga social media RDA sakop dito? At ito po ba ay legit? Tayo, bakit yung mga nag-FB dyan, yung mga nagbebenta, di ba, ng lupa, subdivided na daw. Legit ba yan? Okay. Actually, sakop namin yung mga nagbebenta sa Facebook.
Tama po yun. Yan po ay under po yan sa Housing and Real Estate Development Regulation Division or SRED-RD. Sila po kasi ang nag-issue ng mga Certificate of Registration and License to Sell Alright. ng isang developer ng subdivision project. So, pati iba pang mga real estate development katulad po ng memorial parks. So kung wala po yung license to sell or CRLS na galing po sa DSUD, hindi po legit yung subdivision project. okay. Yes po. Yung mga nagbebenta dyan na 80,000 per kuan, ganyan. Okay, dyan sa may bandang Mabini, San Jose. Nakikita ko yun sa Facebook dito, RD, ano. So, dapat meron silang lisensya pala Yes to po. sell. Dapat i-apply nila sa DSUD. At yung nagbebenta din, dapat may lisensya din. Yes po. Dapat license Broker. sales agent and Broker broker, po pa, sila. oo, ganun. Sige, Yes continue po, ma'am. So, Kailangan po kasi yun dahil ang mangyayari po, by the time na magpagawa na sila ng titulo sa Registry of Of Deeds, Deeds. hindi po sila magagawa, hindi po sila i-honor. Hahanapan po sila ng license to sell and certificate of registration sa DSUD, from DSUD, doon sa project na yun. So, babalik pa rin po sila sa amin. nako. Okay. So, ganyan pala yun. Ano? So, at sa ating mga kababayan, ano? So, dapat pala talaga yung mga nagbebenta, no? Dapat may lisensya to sell, license to sell. Paano po yung nakabili na, ma'am? Anong gagawin? Hindi naman natin maiwasan talaga. Meron talaga eh, di ba? Nakabili na. Yes po. So, Kaya po, ano po yung- kinakampanya namin na huwag kayong bumili pag walang license to sell. Kasi ang ending nga po yan, iiyak na lang kayo, mawawala na yung developer, hindi na maibibigay yung titulo sa inyo. Kasi hahanapan ni ROD ng license to sell from this. Mahihirapan sila. Kaya po yan mura kasi walang binayad ang developer sa pag-apply ng license to sell sa DSUD. Kasi may kaukulang bayad naman po ang pag-apply ng license sa DSUD. So, hindi nila ginawa yon, kaya naibebenta nila ng mura. For example, ma'am, ito lang classic example. Isang pamilya gusto ng, sabi nila, subdivided na ito, ibenta ko na lang yung share ko. Pwede bang ganon? Hindi din. Hindi rin po. Hindi din pwede. Oh, so may ganon pala yan. Okay. So, kung gusto nilang makasiguro po anong gagawin po nila, saan po sila bibisita, Meron po meron po kaming website. yung gustong bumili ng subdivision. Yes ano, po, ng para subdivision ma-check lot. niyo po kung legit yung subdivision project na binebenta sa inyo. Oo. Pwede niyo pong bisitahin yung website namin, www.dhsud.gov.ph. Meron po kaming mga listahan doon ng mga legit na subdivision na may license to sell from DSUD. Kung wala po doon sa listahan na yon, malamang illegal po o hindi po legit yung subdivision project na binebenta sa inyo. All right. Okay. So, thank you very much po, RD Jeff, no? Tandaan po, hanapin ang CRLS para makasiguro na legit at hindi scam ang subdivision project. Ano? Sa punto pong ito, ating pagbigyan ng ating mga media partners na magtanong sa inyo. Paalala lang po, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. All right. So, first question, magandang morning. All right, okay. Sige. Ay, yung mic, paano yan? Okay, wait muna para sa ating partner na media. All right. Okay, sige. Alright, mabuhay RD. Good morning. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Ang tanong ko po, ano po yung mga hakbang natin upang masiguro po natin na hindi po scam yung mga transaction po ng mga mamamayan? Patuloy po ang coordination at partnership natin sa mga LGUs. Kasama po yung patuloy na pagkandak na information dissemination laban sa illegal real estate practices po. Patuloy din po ang coordination at partnership sa LGU
sa pagpuksa ng mga illegal transactions sa real estate sa pamamagitan ng pagsasagawa ng orientation at information dissemination. Nagkakandak din po tayo ng monitoring at investigation, lalo na po kung may magrereklamo at kapag mapatunayan po ay maring may violation, mag-issue po tayo ng notice of violation at magpapataw po tayo ng sanction and penalty sa mga violators. So, nagbuo din po ang regional at local task force alinsunod sa Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2021. Ito po ay ang pagtutulungan ng DSUD kasama ang DILG at DOJ as co-chairpersons. Kasama po dito yung mga ahensya ng DENR, NBI, PNP, LRA at PRC po. All right. Okay. Next question po. Good morning. Good morning everyone, Jen Robles from DXKI. Ang question ko po, base po sa inyong presentasyon, ang DSUD din ang naatasan para mag-register ng mga homeowners association. Bakit po ba kailangan magpa-register po? Okay. Yun. Alinsunod po sa RA 9904, ang bawat homeowners association ay required na mag-register sa DSUD para po sila ay magkaroon ng juridical personality. Lalong-lalo na kung ito ay mag-avail ng assistance or financing mula sa ating mga key shelter agencies katulad ni SHAPC, ni NHA, or ni National Home Mortgage para po pagbili ng lupa at bahay. So, pinapadali din po nito ang pagpaabot ng programa ng gobyerno dahil sila po organized at rehistrado po sa DSUD. Okay, thank you. Next po. Good morning po. Saludo from ABS-CBN News. Katanungan po, balikan po natin yung nasabi nyo tungkol sa IDSA. Pakipaliwanag po ma'am kung ano ba itong IDSAP. Oh, yung bagong program ninyo, nadagdag na trabaho. Go ahead ba? Ang IDSAP po, or Integrated Disaster Shelter Assistance Program, ay alinsunod sa Department Order 2024-004. Ginawa po itong IDSAP bilang tugon sa pangangailangan sa pabahay tuwing may sakuna po, may disaster, na pinapakaloob ng 3 phase, ang emergency response, rehabilitation, at tuluyang recovery po. Meron po dito, pag totally damaged po yung bahay, ang binibigay po ni DSUD is 30,000. Meron po pag partially, yun po yung 15,000. Dagdag po na katanungan ma'am. Napag-usapan po ang mga assistance sa LGU. Ano pa ang mga programa ng DSUD para matulungan ang mga LGU para sa kanilang local development? Isa sa mga mahalagang programa ngayon ng DSUD itong teknolohiya katulad ng pag-digitalize sa pagpaplano ng lupa. Nais din makamit sa pamamagitan ng programang ito ang smart, green, resilient at inclusive human settlements ng bawat LGU. Ang programang ito ay nagsisimula ngayong taon hanggang 2028 hanggang magkaroon ng comprehensive ridge-to-reef and risk-informed land use plan po. Thank you po ma'am. Thank you sir. Oh, okay. Medyo na-curious lang ako yung pag-digitalize. So, parang we now go digital na sa Yes, DSUD. So, ano po yung, ito ba yung long-term na plano or ginagawa nyo na, ma'am? Inumpisa na po. Inumpisan nyo na? Yes po. Alright. So, pagkatapos, meron din kayong sinabi dito na green, ano? O, di ba? Ano ba yun? Tinatawag ninyo nga green, smart, resilient, at inclusive human settlements sa bawat LGU. Baka pwede nyo po ma-expand farther yung sinasabing, actually, magsisimula pa ito nagsisimula ngayon hanggang 2028. Hanggang 2028. Oo. So,
pagkatapos meron din kayo na-mention na Ridge to Reef, no? At Risk-Informed Land Use Plan. So, medyo para lang sa mga ordinaryong nakikinig sa ating kuan, baka pwede na natin yan makuan siguro mamaya, no? Pwede natin yan ma-explain. Ano? Meron tayong kuan later. Itong integrated, balik po tayo, RD, sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ano? Sabi mo kanina, bagong-bago lang ito na programa. 'Di ba? Na dagdag. So ano po yung ginagawa ngayon ng DSUD Region 12 sa programang ito? Ano yung nasimulan nyo na? Actually, nakapagbigay na sila doon sa mga na-damage na mga ibang regions. Okay. Yes po. Parang ano po to, dati po, 10,000 pesos lang doon sa totally damaged. Pero ngayon po, pati yung partially damaged na mga bahay, kasama na pong binibigyan ng assistance. Okay. Yes po. So Sige. yun ang nabago, kaya bago din ang pangalan. Bago na yung Yes pangalan. Ayun pala yun. Okay, meron pa tayong isang question, ano? Okay, sige. Go ahead. Tanong. Good morning po, ma'am. I'm Christian Armatoliano po. So, ang tanong ko po is, ano po yung project name natin na 4PH dito po sa Coronadal at sino po ba yung contractor natin dito? Okay. Yung dito po sa Coronadal na kaka-groundbreaking lang namin nung July. July 30. Oo. Ang ating contractor developer po si Constec. Ang may-ari po si Architect Antonio Villanueva Jr. Yan po sa Santa Cruz po yan. Okay po, ma'am. Follow-up question po. So, ma'am, kailan po yung target natin na maumpisahan po itong construction dito po? Actually, meron na siyang na-develop na yung mga kalsada, nakasemento na. So, Oh. nag-start na po siya prior pa. Kasi ito, original is subdivision sana, yung regular subdivision na horizontal. Nung dumating si 4PH, para mas marami siya makater, pinasok niya sa program ng 4PH. So ngayon, ang hinaantay na lang niya is yung building permit Okay. to start the construction ng building mismo. Okay. 5 tower yan siya, 5 tower yan sa 5 hectare na 5-story building each. Okay. Gusto na curious din ako. Meron ka bang tanong? Tagdag Yes, pa? sir. Sige, go ahead. Another question po, ma'am. So, ma'am, saan po tayo pwede magpalista at meron pa po bang available po ng mga units? Actually, pwede po doon sa province, sa PLGU, kasi sila pong proponent namin. Then pwede din po sa DSUD, kagaya ng sinabi ko kanina, may schedule lang po kami na i-cater namin yung applicant ng 4PH. That is Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. lang po. Kasi kulang din po kami ng mga empleyado na kailangan magstay Very doon the limited whole lang po day. yung manpower ng DSUD. Yes ano? po. Nag-extend lang po si DSUD ng kanyang, tawag dito, assistance to cater sa mga applicant. Actually, ang original na system is, you will go to the LGU or PLGU kung sino yung proponent ng project. So, nag-extend lang si DSUD kasi maraming pumupunta sa opisina, nagtatanong, alangan naman na papuntahin pa namin Oo nga, doon. tama naman, So, ano? gi-cater na lang namin. So, nagkaroon kami ng sistema to create na ma-accommodate yung mga applicant. So, yun ang ginawa namin na system. Every Tuesday and Thursday, Naku, only 1 to 3. Paano kapag Monday, ma'am? Babalikin pa rin. Sige. Hindi, pag mga gano'n na medyo napasikreto na lang kaming i-cater. Okay. Pa-isa-isa lang, huwag yung kaming dagsain na wala sa Correct. schedule. Oo. Okay po. Thank you po, Thank ma'am. you, Thank thank you you. Sige, meron pang isang tanong, kasi meron din akong tanong din yung sa 4PH pa rin yun, ma'am. Sige, go ahead. Ma'am, 4PH pa rin po. Oo, Di ba 4PH. meron ho tayong mahigit 7,000 housing units for General Santos City. Anong mga sektor po ng lipunan ang makakabenepisyo ng housing units na ito? Sa Jensen? Anybody po can avail. Katulad po ng qualification kanina, first time
tawag dito? First time buyer. First time buyer, first time mo magkabahay. Kasi ang ina-address natin sa 4PH is yung kakulangan ng affordable houses dun sa mga walang bahay. So, priority natin yung mga walang bahay, private sector or government sector ka man, or, tawag dito, yung, tawag dito, yung negosyante na maliliit. Mga SMEs, no? Yes, Small, medium. oo, ganyan. Ah, OFW, pwede din po. Kahit sino po pwede maka-avail as long as ma-qualified. Si Pag-ibig po ang mag-pre-qualify po doon sa applicant. Thank you po. okay. So, ma'am, gusto ko lang malaman din so far sa may status na ba or may update na tayo kung sino or napuno na ba yung 360 units natin sa Coronadal or ongoing pa rin yung pag-accept nila ng ano tawag diyan ng kuan ng Ng applicant. ng applicant. Oo. Actually, kung titingnan lang natin doon sa applicant, lampas na ng 360. Ay, sobra-sobra na pala. Pero hindi natin sigurado na qualified lahat yun. Sabi ko nga kanina, May pre-qualification. pre-qualification pa ni Pag-ibig. Pero hanggang ngayon, tumatanggap pa rin kami ng applicants. Okay. Kasi hindi lang po yan sa Santa Cruz ang magiging project ni 4PH sa Coronadal. Okay. So meron pa Yes, pala. meron Para pa silang kaming- waiting yung iba, yung hindi Yes pa na. po. Meron pa kaming tinatarget na mga sites for future construction. Yan pa po. Hindi lang po Okay. isa ang site ng Coronadal. Naghahanap pa po kami. Yung DSUD lang ba, tsaka LG yung may 4PH? How about yung other attached agencies like the National Housing Authority? Meron din ba sila? Meron din po Oh, sila. yun. Meron din pala sila. Yes po. Meron po silang program din ngayon katulad sa amin. Tulad sa inyo. Yes ano. po. Pero attached agency nyo po, yung Yes DSUD. po. Kay Yung shelter NHA, namin. yung sa Opo. DSUD. Alright. Yung amenities nga pala, nabagit nyo kanina yung sa condo, meron silang elevator. So, ano pa yung makikita natin sa isang 4PH subdivision? Anong naka-unique ng 4PH subdivision? Kasi alam ko, meron sigurong identity ito, di ba? Yes po. Yung katulad ng Gawad Kalinga, di ba? May ibang ano din sila. Sa inyo naman, iba na naman yan. Ang pinaka-salient features ng 4PH, number one is yung interest subsidy. Ano? Interest subsidy. Interest. Mas Yes po. mababa. Yes po. Alright. Subsidized ni government part ng interest. Yung interest. Okay. The same lang po yung aming mga parameters or standards sa mga regular condominiums. Na may basketball court, Yes ganyan. po, May they have- community park. Yes, they are provided with parks, basketball courts, tawag dito. Yung sa tubig, yung ano ba tawag dyan? Yung, meron ba yan? Parang water tank? Yes May po, record ba kasama po yan. Kasama na yan. Kasama may drainage, Drainage, may kalsada. fencing, yung gate. Yes yun. po, may fencing. Street Wala light. lang, ang optional lang po doon swimming pool. Oo naman. Pero open space for parks and Parks, playgrounds. Required po yan. Required po yan ng ating ahensya. They are required to provide Parang SOP open na yan. space. Oh, Yes po. Okay. Ma'am, mayroon pang tanong? Yes, go ahead. Sofia Zabate Turnos po. To clarify lang po, paano po natin maa-avail yung sa program nyo po na IDSAP? Tapos, sino po yung mga pwede mag-avail? Oo, yung sa IDSAP, oo. Yung sa EDSAP naman po, ang pwede mag-avail dito is yung siyempre yung mga tinamaan nung calamity natin. So, meron pong evaluation si Office of Civil Defense, meron pong team na mag-evaluate kung sino yung mga affected. Then, ilalapit po nila sa LGU yun. Si LGU po magre-request sa amin ng pondo na ito yung mga na-damage sa amin, ito yung totally, ito yung partially, merong 20, merong 15, 20 houses, 15 houses, yun po. I-request po ni LGU yun. So, kung makikita natin, during calamity, or after calamity, syempre, bababa sa LGU to evaluate, to qualify, kung sino yung pwede natin bigyan ng assistance. Alright. May amount ba yan or i-assess muna ito? I-assess po nila yung totally damaged, that is 15,000. 15,000? Ay, partially damaged, I mean, sorry. Okay. Partially damaged, kung partially damaged yung house mo,
bibigyan ka ng 15,000. Regardless kung anong klase, kung semi-concrete, concrete, Yes po. Basta ma-evaluate po ni or light LGU material. na ito partially damaged ka, ito totally damaged ka. So, endorsement po ni LGU yan sa DSUD para po malaman namin kung magkano ang ibababa namin na pondo. Kami po ang magdi-distribute. Bagyo, Diesel. lindol, mabaha, Yes po. ganyan, ano? Fire. Fire. Oh, okay. Yes po. Kahit, for example, covered siya ng insurance, ma'am. Yes po. Covered, for example, di ba, meron tayong mga, ano ba tawag dyan? Fire insurance, di ba? Tama ba na? Yes po. Hindi na namin ano yun. Hindi nyo na Basta na-damage ka during calamity. Alright. At ma-identified ka na ito partially, ito totally. Okay. Bibigay po namin yan. Thank you very much. Thank you po. Yes, next. Meron pa, one last, no? Good morning po, Aurea Belhera po. Ang isang developer po ba, pag nag-submit na ng requirements sa office ninyo, gaano po kabilis bago ma-issue ang CRLS? Actually, ang pag-release namin ng CRLS is meron kaming 20 days to process. Pero yung iba, tumatagal kasi pag may deficiency si developer, hindi niya binabalik, hindi siya nagko-comply agad. So by the time na dumating sa amin yung papel mo, nakakount na kami ng 1. So during process, during evaluation, kung makita namin na mayroong deficiency, ibabalik namin kaagad doon sa developer. Ngayon, kung si developer ang hindi i-action at hindi magko-comply doon sa deficiency na binigay ni DSUD, mag-stop yung aming counting. Pero sa kanya, nagka-count na siya. Magbabalik na naman ang counting namin doon sa processing pag naibalik mo na yung deficiency na hiningi ni DSUD. So, ang tagal ng processing o release, magdedepende po sa compliance ni developer. Thank you so much po. Alright, okay. So, nauubusan na po tayo ng oras. So, at this point, to wrap things up, RD, ang inyo pong huling mensahe po or announcements before we end our program. Okay. Maraming salamat sa ating media partners, sa PIA, sa paglaan ng kanilang oras para sa mahalagang updates mula sa DSUD. Lalong-lalo na po sa ating mga kliyente na patuloy na nagbibigay ng suporta sa aming department. Asahan po ninyo na patuloy kami maglilingkod ng maayos at sa abot ng aming makakaya. Sa ngalan na po ng bumubuo ng DSUD at ng aming mga key shelter agencies sa PIA, maraming salamat po. Alright, a round of applause po sa DSUD Region 12. Again, thank you very much din po, RD Jeff, no? At sa ating mga kasamahan sa DSUD Region 12 at sa ating mga media partners, of course, no? Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode. Ano na naman kayang department or agencies ang magbabahagi ng kanilang key accomplishment, no? Sa susunod na Martes po yan, sa ganito ring oras. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, PIA Director General Jose Torres Jr., ako, si Frian Iabkilan, maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.